Ano kaya ang goal natin ng, ano bang year ngayon? 25. Ano ang goal natin ng 2026? Anong goal natin 2027? Actually, ang goal natin ng 2027 ay nung nag-start pa ito. No? Kailan ba nag-start ito? Minus 10 years. 2025 minus 2014. Oo, ilang beses nang lumipat-lipat itong simbahan dito sa narating ko to yung unang punta ko dito noong 2014 nung tiningnan namin yung unang gaganapan nito. Pero ano ba ang goal natin ngayon? No, di ba pinag-uusapan lang natin yung Christmas tuloy, yung New Year's resolution, yung goal mo, yung dapat mong puntahan, yung dapat mong marating. Yung goal natin para sa 2026, 27 ay actually same pa rin nung 2014. No? Yung nga lang, syempre, sa totoo lang, hindi naman talaga nagbabago Kasi nakasulat na sa Biblia kung ano yung dapat mong puntahan. Ano yung dapat mong tahakin o dapat mong goal o yung mitiin. Same lang naman Okay po, may mga Kristiyano po na nalipat ng simbahan. Alam niyo po ba yun? Nalipat sila ng simbahan kasi ang isang dahilan, hindi sila masaya doon sa simbahan nila. No? Minsan kasi may mga miyembro po kami dati na ang gusto pasyal. Yung gusto nila mamasyal. Tapos makikipag-join fellowship sa ibang simbahan na hindi rema, okay lang naman yun. Na ang gusto nila buwan-buwan nakikipag-fellowship kami dun sa mga iba't ibang simbahan, di ba? JIL, CCF, no? Yan ang gusto nila palagi. Ngayon, tumatanggi ako. Sabi ko gano'n, bakit di na tayo tumitigil sa pakikipag-join fellowship sa kanila? Wala ba tayong sariling programa? Nagsabi na po ako ng gano'n. Ngayon, ayaw nilang maging active sa church kung hindi dadalaw sa kabilang simbahan. So nasabi kong gano'n, no, hanggang sa alam niyo po, umalis po yun. Umalis sa church. Bakit kasi? Hindi daw siya masaya sa simbahan kasi nga, dito sa simbahan, pinatigil na namin yung lagi na lang bumibisita sa ibang simbahan na wala namang mali ron. Pero ang gusto niya linggo-linggo. Ano yan? No? Alam niyo, yung kinain po namin kanina, ay tinitingnan pa lang namin na bubusog na kami. No, sa dami. No? Ano kaya kung sabihin natin, ang every anniversary dito, ang ulam natin isda na pinirito. Next anniversary for 14 years. Di kaya tayo magsawa? Magsasawa talaga tayo. No, kaya nga mga kapatid, yung kinukwento ko po sa inyo na tao na lumipat siya ng church, umalis. Bakit? Kasi ang gusto niya, laging makikipag-fellowship na lang. Yung kumbaga, wala na tayong service. Ngayon, eto pa. Dito po kasi sa Rema, ang prayer dito, napakahaba. Alam niyo, nung unang panahon, nagpe-pray kami ng tangsa, no? Nagtatangsa man po tayo rito, di po ba? Nagsisimula kami ng 9 o'clock ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. So, ilang oras yan? 9 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw at magbe-break lang kami ng something na alas 12. Kakain na sopas. 15 minutes lang yun, tapos babalik ulit kami sa tanks. Alam nyo, yung mga taga-ibang simbahan, nakiki-fellowship din sa amin. Ang ginagawa nila, nakiki-overnight yung prayer meeting. Alam nyo, nung nasubukan nila na makipag-pray sa amin, akala nila yung prayer namin kwentuhan, parlor games. Pakisabi nga sa katabi, marami sa atin ang cute. Ngayon, yung mga taga-ibang simbahan, pumupunta sa amin, dumadalaw, nakikipagligawan. Ganun talaga nangyayari. Kasi meron silang crush dito sa atin. Kaya, napunta sila rito. Ngayon, nakakala nila, pagdating ng prayer meeting, ng overnight prayer meeting, makakaligaw sila. Hindi nila alam, walang tigil ang prayer. Kasi kaya nga tinawag na prayer meeting para mag-pray. Kasi doon sa prayer meeting nila, may parlor games. No? May mga laro doon. Anong laro? Katulad ng hide and not seek. No.
na akala nila makakaligaw sila, hindi nila alam. Alam niyo, yung isa pong kasama namin na taga-ibang simbahan, kasama mo sa organisasyon. Kasi doon po sa organisasyon na dati, isang organization tayo, no? Rema Pangasinan, Rema Dingalan, ano pa? Rema Baler, ganyan. Noon, pwede yung iba-ibang pangalan, pero isang organization. Yung isang kasamahan naming simbahan na nagpunta sa prayer namin sa overnight, hindi na bumalik. Bakit? Kasi nadala. Sabi niya, ganito pala kayong mag-pray dito. Kaya nga tinawag na prayer meeting, ang gusto nila, parlor games, yung may laro. Di sana sa birthday party sila pumunta. No? Ngayon, ano ba ang goal ng mga simbahan? Actually, ito po, balikan ko po yung may lumipat ng church. Umalis. Bakit kasi? Hindi niya gusto ang nangyayari dito sa simbahan. Kasi puro na lang daw prayer, soul winning, prayer, soul winning. Hindi ba dapat ganun talaga ang programa ng simbahan? Amen. Ayaw niya yun. Ang gusto niya, joint fellowship, joint fellowship, joint fellowship. Mabuti na lang, hindi siyang leader. No? Ito mga kapatid may mga tao po na naalala ko naman ito. Sabi niya, Pastor, lilipat na ako ng church. Sabi niya. Sabi ko, bakit? Hindi ako lumalago rito. Hindi daw siya lumalago sa Rema. Sabi ko, paano hindi ka lumalago? Ginawa na nga kitang MC. Ikaw na ang MC, may part ka na ikaw na yung nag-MC every Sunday. Sabi niya, hindi Pastor, lilipat ako. Hindi ako lumalago rito. Sabi ko, ano ba bang gusto mo? Nagtuturo ka ng Sunday school, may Bible study kang hinahawakan. Pagkatapos nun, nag-MC ka pa. Minsan, ikaw pa nagse-sermon pag wala yung pastor. Ano pa bang gusto mo? Sabi niya, kasi Pastor, hindi nga ako lumalago rito Sabi ko, ano ba bang gusto mo? Ikaw yung pastor? Ikaw yung musikero? O gusto mo sa musikero, schedule kita. Sabi niya, lilipat ako, Pastor. Ayoko. O sige, sabi ko, ikaw bahala, kailan ka ba alis? Sabi ko gano'n, anong plano mo? Sabi niya, hanggang ngayong buwan na lang ako. Sabi niya. Sabi ko, sige, alam niyo, iniisip ko, ano pa bang gusto nito? No? Ginagamit naman siya rito sa stage. No? Ngayon, natawa ako. Kasi, nung prayer namin, 9 to 12 lang wala na nagpe-pray ng ng 9 to 5. Wala na nagpe-pray ng ganon. No? Bihirang-bihira yan. 9 to 12, ng alas 12 ng gabi. At yung bahay niya, walking distance lang sa church. Alam niyo? Kasi dito sa Rema, ewan ko, Pastor Eliazar, dito ba, pagka nagpe-pray kayo, pinapatay niyo ilaw? Okay. Sa amin yun naman na yan. Pagka nagpe-pray kami noon, pinapatay namin ang ilaw. No, may konting liwanag naman, pero kung gano'n ang ginagawa nyo, sa amin yung minana yan. Alam nyo, nung andun siya sa prayer meeting, nag-start na kami. Nung sabi kong gano'n, di kinuha ko na yung microphone, tumugtog na yung magigitara, sabi ko, okay, close na po natin, pakibuksan na yung ilaw. Pagbukas ng ilaw, andun siya, nakaupo, diretsong, alam niyo yung itsura niya, yung, di ba, ganyan kayo? Ayan, pag ganyan, di ba? Siya, diretso. At, tulog. Tulog sa prayer. Nahihiya ako, gusto kong papatay kagad kasi kitang-kita siya. Alam niyo ba yung formang nakaganon? Ako na nahiya. Sabi ko, talagang hindi lalago to. Kasi, hindi niya gustong manalangin. Kung hindi mo gustong manalangin, hindi ka talaga lalago. Nakukuha niyo mga kapatid? At kung hindi mo gustong mag-soul winning, hindi ka talaga lalago. Kasi, ang sabi ni Jesus, bago siya umalis, umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral niyo ang mabuting balita. Ang main purpose ng simbahan ay abutin ang mga tao na nasa labas. No? Soul winning. At kapag nasa loob ng simbahan, ang isang ginagawa po ng mga tao riyan ay manalangin. No? Walang tigil nga ang panalangin Alam niyo ba yung mga malalaking ministry? 24 hours ang prayer nila. Maniwala kayo. Sinusweldohan yung mga taga-pray. Sabi ko gano'n, totoo ba yan? Tumatanggap ng
Bayad? Sabi, hindi bayad. Allowance lang. Sabi ko gano'n eh. Para na ma-extreme yan. Sabi nila, kung walang prayer, babagsak ang ministry natin. 24 hours sa loob ng isang taon. Pangalawang taon, pangatlong taon. Hindi tumitigil ang prayer. Kaya yung mga ministry na yan, angat ng angat eh. At yun po ang trabaho talaga ng mga Kristiyano, ang manalangin, manalangin, manalangin. Ano ba sabi ni Pablo? Sabi niya, natutuwa ako na higit ako nagpe-pray kaysa sa inyong lahat. Wala. Kung ikaw, isang oras ang prayer mo, ikaw, 2 oras, isang oras siya, mas marami pa ang prayer niya kaysa sa inyong lahat. Sino to? Si Apostol Pablo. Sabi niya, I speak in tongues more than you all. So, minsan kasi ang gusto po ng tao sa paglago ay yung mahilig sa away yan eh. Katulad ng budel, alam niyo yun? Ano yun? Yung budel na away, ano nga tawag doon? Budel fight. Yan ganyan, yung socialization, barkada. No po, ang talagang trabaho po ay nasa kapag ikaw ay nakaluhod. At kapag ikaw ay humahayo. Kasi ang trabaho dito sa simbahan, marami nang ano tawag dito, Pastor Marlon, marami nang nandito sa stage. Ang talagang trabaho ng simbahan sa Panginoon, sa sanlibutan ay ang lumabas para hanapin ang naliligaw na kaluluwa. Nandun talaga. Ngayon, gusto ko pong banggitin sa inyo to na tulad nga, sinabi ko sa inyo kanina, goal. Sabihin nga natin goal. Ayan, ano ba ang goal ng mga Kristiyano? Ito. So, tingnan natin kung kayo po ay lalago o hindi. Ayan. Ayan, tanongin mo yung katabi mo, ikaw ba ay tatangkad pa o hindi na? Sige. Tanongin mo yung katabi mo, ikaw ba ay gaganda pa o hindi na? Sige, baguhin natin. May mga lalaki tayo rito. Ikaw ba ay popogi pa o hindi na? Tingnan natin. Tingnan po natin ha. Nakaready na po ba kayo? Wala nang kumibo. Ngayon, ang tanong dito, ikaw ba ay lalago pa o hindi na? Wala nang sumagot. Okay, makikita po natin ang sagot dito. Pagka ang sagot mo rito ay yes, lalago ka. Hindi naman nakadepende sa simbahan eh. May mga simbahan talaga na itong minimajor at meron namang simbahan itong minaminor. No? Dito sa Rema, iba rito eh. Ngayon, meron po akong sa inyo tatanungin na kung ang sagot mo ay yes, lalago ka. So, nakaready na ba kayo? Yung ibig sabihin ito, at saka, biblical ito, ibig sabihin, ito sinasabi ng Diyos. So, ready na? Ayan, sige, sabihin mo sa katabi, pustahan tayo. Okay, ito po ang tatanungin ko kayo. Kung ito ba ay goal nyo rin, kapag yes ang sagot nyo, lalago kayo. So, okay na ba? Nakapag-establish na ba ako? Ayan. Sige, ito ha. Basahin ko. Ito ang goal ni... Bababa ako. Yan. Ito ang goal ni Pablo. No? Ikaw, sister, hindi ko alam kung anong goal mo. Ikaw rin, si nanay, hindi ko alam. Si nanay, si kuya, si pastor, hindi ko alam ang mga goal. Pero ito ang goal ni Pablo. At kung ang goal mo ay goal ni Pablo, lalago ka. Ito, basahin ko Sa Philippians chapter 3, verse 10. Ayan. No? Kung ikaw, pareho kayo ni Pablo ng goal, ng mithiin, lalago ka. So, ano ba yan? Minsan kasi, dumarating ang time, nakakatamad mag-church na parang, church na lang, nakakasawa, no? Dumarating talaga yan. Hindi ka ba napapagod na bubuhay? Kahit nga bata ka, nakakaramdam ka ng kapaguran eh. Okay, ngayon ito. Verse 10. Ang tanging hangarin ko, tangi, yung only. Ibig sabihin, you're my only one. Ikaw lang ang nag-iisa.
Sabi niya, si Pablo nagsasalita, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Jesus. Yun ang goal niya. Maaring ang goal mo, yumaman. Maaring ang goal mo, magkaroon ka ng 10 pajero. Siyam lang. Maaring ang goal mo, magkaroon ka ng 1,000 simbahan. Pwede. Pero alam niyo po ba, si Pablo, hindi yun ang goal niya. Oo, kasama ang magtayo ng simbahan. Church planter nga siya. Ang goal niya ay makilala pa si Jesus. Ito ang isang marka ng isang Kristiyano lalago. No? Wala pa akong title talaga rito eh. Pero minsan, ang goal ng isang tao ay magkaroon ng 10 asawa. Ano ka, Muslim? Hindi. Muslim nga, hanggang 4 lang eh. Di ba, 4 lang daw ang asawa ng Muslim? Yan. Ngayon, tinanong, sabi nga ng isang Kristiyano eh, bakit di 5? Bakit hindi 6? Bakit 4? Sabi ng Muslim, kasi pag 5, 6, 7, Kristiyano na gumagawa nun. Kaya nga, eto, ano ba ang goal mo bilang Kristiyano? No? Ang goal mo ba magkaroon ng maraming friends sa Facebook? Ang goal mo ba ay makapagpatayo ng malaking bahay? Ang goal mo ba magkaroon ng sports car? Ang goal mo ba ay makatapos sa eskwela? Wala namang mali eh. Pero alam niyo po, kahit mga Kristiyano, nagkakamali pagdating dito. Kasi ang tunay na Kristiyano na kandidato sa paglago ay yung goal na makilala pa niya si Jesus. May nagtanong nga doon sa magkasintahan eh. Sabi nung girl, sabi niya, doon sa boy, sabi niya, saan ka lumaki? Saan ka nag-aaral? Ano yung mga naging problema mo? Sabi nung girl, no? Nung girlfriend. Sabi ng boy, bakit mo tinatanong? Sabi niya, kasi gusto kong malaman kung ano naging buhay mo noon. Gusto kitang makilala. Gusto ko pang malaman ang mga nangyari sa'yo. O hindi ba nakaka-flatter? Parang nakakataba ng puso. Pero, sa atin, kung gusto mong lumago, dapat pareho rin ang mithiin mo katulad kay San Pablo. Ano yun? Ang makilala pa si Jesus. Marami pong mga nagiging Kristiyano, umaabot ng 5 taon, 10 taon, 15 taon, 20, 25, 50 years na Kristiyano, pero never nilang maging goal, hindi nilang minithi na makilala pa ang kanilang tagapagligtas. Malabo man. Kasi, nakukuha niyo mga kapatid, ito yung mataas na mithiin ng mga Kristiyano na makilala ko pa ang tagapagligtas. Ito, basahin ko sa inyo. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan niya. Meron ba sa inyo na nag-iisip na gusto kong maranasan din na mapagaling ko yung mga may sakit? Gusto ko rin maranasan na marami akong madalang tao sa Panginoon? O gusto mo na lang tumugtog ng gitara? Na kapag hindi ka pinatugtog, magbabackslide ka. Hanggang gano'n na lang ba? Na ang gusto mo na lang ay yung makamayan ka. Kasi pag hindi ka nakamayan, alam niyo po ba nun? Meron pong isang simbahan dito sa Rema. True story to. Nag-backslide. Hindi na umating. Anong dahilan niya? Kasi hindi raw siya piniling mag-closing prayer. Yun lang. Sabi niya, kung sumasama ng loob ko sa inyo, hindi niyo ako pinag-closing prayer. Dati naman pinag-closing prayer niyo ako. Pero nung anniversary, hindi niyo ako pinag-closing prayer. Ngayon, sabi nung nanay yun eh, sabi niya, bumili pa naman ako ng damit. Hindi niyo ako pinag-closing prayer. Hindi na umate. Di mga sa katabi mo, babaw mo, men. Hindi ka talaga lalago kung ganyan ang ugali mo. No? Pero ito po sabi niya gano'n, no? Ang tanging hangarin ko ay makilala ko pa si Kristo, si Jesus. No? Tapos sabi niya gano'n,
maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay at na magmuli. At sabi niya gano'n, no? Andiyan pa kayo mga kapatid? Ito yung goal niya na gusto kong maranasan. Yung kapangyarihan niya na namatay siya at muling nabuhay. Wala nang material na bagay dito. Hindi ko gusto na magkaroon pa ako ng 10 Pajero, 10 Montero, 10 barbecue, Wala na tayo doon sa material. Gusto ko pang magkaroon ng yaman, ganito, ganyan. Nilagpasan mo na yun. Hindi na material ang gusto mo. Ang gusto mo, makilala mo pa ang tagapagligtas. Kung yan ang mikiin mo, lalago ka. Huwag ka na mimili ng simbahan kasi ang simbahan, sa totoo lang, minsan namimili din ng miyembro. Amen? Kaya sabi niya, ito po, no? Sabi niya, number 1, tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli. At ito pa, makahati sa kanyang hirap. Maraming mga Kristiyano kapag nahihirapan na, uwi na yan. Pagka nahihirapan na sa paglilingkod nila, nahihirapan na sa pinagagawa ng pastor, kapag nahihirapan na sa pinagagawa ng nakasataas sa kanila, babackside na. May mga worker, kapag nahihirapan na sa pinapagawa sa kanila, uwi na. Kaya iba nga, hindi pa nga nahihirapan na, uwi na wala pa nga ginagawa, uwi na. Tapos magrereklamo, ang pangit ng simbahan nyo, hindi ako lumalago. Paano kaya kung sabihin ko, kaya di lumalago ang simbahan, gawa mo. Ito ang sinabi niya, ito yung mataas, wala nang material. Kundi si Lord na lang makilala ko siya. Makilala ko pa siya ng lubusan. At ito ang sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kanyang kapangyarihan, makahati sa kanyang hirap. Ay, si Jesus, ano ba tawag dito? Ano ba sa Tagalog yung pinarsecute? Inusig. Tama? Andun yung si Jesus inusig, gusto ko rin usigin ako. Gusto ko rin maranasan yung hirap na naranasan ni Kristo. No, nasabi niya, gusto kong makihati. Gusto ko ako rin, maranasan ko rin ito. Nakukuha niyo mga kapatid. Alam niyo, si Pedro, sinabihan ng Diyos kung anong klaseng kamatayan magiging kamatayan niya No? Alam niyo ba, si Pedro ay pinako din sa krus. Tama ba, Pastor Marlo? Nakaganon siya. Pero, sabi niya ganon, baliktarin niyo yung krus. Nakaganyan, binaliktad na ganyan dahil hindi ako karapat-dapat na maging kagaya ng Panginoon. Sabi niya, sige, pako niyo ako pero baliktarin niyo dahil isa lang ang tunay na ipinako sa krus. Wala, okay lang sa kanya kung gano'n ang kamatayan niya. Yung iba, mamamatay tayo rin, huwag ka na magsimba. Wala na magsisimba sa Rema. Kasi pag nagsimba ka sa Rema, hindi mo matatapos pag-aaral mo. Pag-workerin ka nila. Pagpapastorin ka nila. Hindi mo ba na ang daming salita ng tao kay Jesus noon? No? Kaya sabi niya gano'n, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli, makihati sa kanyang hirap at matulad sa kanyang pati kanyang kamatayan. No? Kapag nagigets yung mga kapatid, may malalim na ito pong binabanggit ko kasi hindi na yung, Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng pera, gusto ko ng ganito. No, hindi na yun. Kung hindi, ang pangarap mo ay maging katulad na ni Jesus. Maranasan ang naranasan ni Jesus sa hirap, sa kamatayan, at sa muling pagkabuhay. Amen po ba? Alam niyo po, meron pong patakaran sa training, sa pag-worker, na ito, patakaran ito. Hindi mo pwedeng labagin. Kaya ka patakaran Huwag mong isusuot ang tsinelas ng pastor. Malibang, bigay niya. Nakukuha niyo mga kapatid. Ito po'y training dito sa mga workers sa Rema. Halimbawa, ikaw ate, na pumunta ka sa bahay ng pastor, worker ka, no? At wala kang tsinelas, nakita mo yung tsinelas si pastor, gagamitin mo, huwag. Kay pastor yan, irespeto natin. Nakuha niyo mga kapatid, ikaw ba, gusto mo gamitin lang iba yung toothbrush mo? Ay, siyempre hindi. No? Ngayon ito,
Huwag mong hahangarin na yung kinauupuan ni Jesus, yung trono niya sa langit, huwag mong hahangarin, uupo ka rin doon. Kay Jesus yun. Kuha niya. Pero, sabi ni Jesus, ang sino mang magtagumpay na katulad ko na nagtagumpay ay pauupuin ko doon sa kinuupuan ko sa langit. Kung magtatagumpay ka, papayagan kitang umupo doon sa trono na kinaupuan ni Jesus. Hindi niya pinagyayaman. Hindi niya pinagdadamot. Pero mahirap ang umupo riyan. Kung hindi mo gusto na maging katulad niya. Yung mga sa katabi mo gano'n, paano yan? Tamad kang mag-pray. Oh. Paano yan? Ang hirap mong yayain sa gawain. Kasi, kung kailan linggo, doon mo itatapat ang paglalaba. Bakit kung kailan linggo, doon ka magre-review? Oh. Wala akong alam, ha? Oh, sabi mo sa katabi, bato-bato sa langit. Tamaan ay mabukulan. Kasi, halimbawa, may crush ka doon o may gusto ka doon, pupunta ka eh. Oh. Yung iba nga, kaya nga pumapasok sa school dahilan lang doon sa crush eh. Oh. Kasi kung mahal mo ang Panginoon, pupuntahan mo siya sa simbahan. Amen? Ito ang sinasabi niya. Ito yung mga ugali na gusto ng Diyos. Sabi niya, no? Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Ang dami ng himalang ginawa ni Pablo. Sobra-sobra ng ginawa niya. No, ang dami nang nangyari. Alam niyo ba namatay si Pablo? Umakyat sa ikatlong langit. Pinabalik. Alam niyo ba na tinuklaw siya ng ahas? At sabi po nung guide doon sa Israel na yung ahas na yon, pag natuklaw ka, meron ka na lang 5 minuto para mabuhay. Mamamatay ka na. Pero alam niyo, hindi siya tinalaban ng tuklaw eh. Sino? Si Pablo. No, sabi niya kasi gusto kong makita, maranasan ang kanyang muling pagkabuhay, yung kapangyarihan ni Jesus sa muling pagkabuhay. At alam niyo, ito nga, binabasa ko po, sabi niya, ito dapat ang goal natin, hindi yung attend ka lang. Dapat sa church, nakikilala mo. At sa pagsunod mo sa Panginoon, nandun yung hirap, pero nandun yung kapayapaan. No, kaysa naman, ibilanggo ka dahil lang sa nagnakaw ka, di ba? Kaya sabi niya gano'n, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kanyang kapangyarihan sa pagkabuhay na magmuli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan. Ano? Gusto kong maranasan yung naranasan ni Jesus. Ito po, yung ganitong pakiramdam, yung ganitong mithiin, ito ang magandang goal at dapat na goal ng mga Kristiyano kung gusto nilang lumago. Kasi ang dami po na mga tao na mismong nanay tatay nga niya, hindi niya kilala eh. Mismong asawa nga niya, hindi niya kilala. Mismong lola lolo niya, hindi niya kilala. Sabi niya, ako si Pablo, gusto ko pang makilala ang Panginoon. Ay, hindi ba nakikipag-usap na sa'yo ng harap-harapan sa Jesus? Yes, may mga vision si Jesus. Dinala na nga siya sa langit si Pablo. Pero sabi niya, hindi. Gusto ko pang makilala ang Panginoon. May gutom. May gutom dun sa loob na nagsasabi na, bitin ako sa Panginoon. Kulang ako sa Panginoon. Hinahanap ko pa ang Panginoon. At kapag dumating na sa iyo yung pagkauhaw na yan, may sinasabi po ang Biblia, mapalad ang mga nauuhaw sa Panginoon dahil masusumpungan nila siya. Amen? Ito yung dapat na goal. Kung gusto mong may mangyari sa buhay Kristiyano mo, hindi yung aten-aten na lang. Yung makilala mo pa ang Panginoon. Hindi ko makilala yung pastor. Hindi ko makilala yung miyembro. Kasi minsan, kapag magsisimba ka, ganito po nangyayari. No? Yung, kumbaga, bagong-bago ka rito, magagaganyan kayo, di ba? Nagkaganon ka. Naghahanap ka ng cute. Oh, hindi ba sa simbahan dati, ganyan ang ginagawa mo? Lalo na simbang gabi, naggaganyan ka.
Ngayon, sa haba-haba ng sermon ng pare, isa lang ang naintindihan mo, ano yun? Peace be with you. Hindi ka naman interesado sa sermon, hindi ka interesado sa simbahan, naghahanap ka lang ng cute. At kung ang pag-attend mo sa church ay pag ganun-ganun ka lang, hindi ka lalago. Nanakuha niyo mga kapatid? No? Ito yung ito yung sinasabi po niya na kaya ka nandito sa simbahan kasi gusto ko pang makilala ang Panginoon. Lalago ka. Basta yan ang desire mo. Amen? O sige ngayon, dagdagan ko pa po ito. Ano na yung una? Makilala ang Panginoon. Yan. Kasi minsan asawa mo nga, hindi mo ka ganun kakilala. Tatay, nanay mo nga, hindi mo kakilala. Sabi nga nung tatay, hindi ko alam yung anak ko ganito pala. Hindi niya kakilala yung anak niya. Pero ang isa pong tao na gustong lumago, gustong may marating ang pagkakristyano niya, ayan o, yung makilala pa niya, yung may desire siya na makilala pa ang Panginoon. At ang pangalawa, gawin ang kalooban ng Panginoon. No, gawin ang kalooban ng Panginoon. Ano na yung pangalawa? Gawin ang kalooban ng Panginoon. Kasi alam nyo, kapag ka nakikilala mo na si Jesus, nalalaman mo na yung kalooban niya. No? Hindi yung basta makikinig ka lang ng sermon, ganun, walang epekto yan minsan. Hindi ganun. Kaya nga, ang dami ng mga Kristiyano, ang layo sa Diyos. Lalo na ito, kapag nahirapan na sila, mangiiwan yan. Pagka hindi na madali sa kanila magsimba, mag-iiwan yan. Pero, kasi kapag ka napapalapit ka sa Panginoon, nakikilala mo siya, alam niyo, sa totoo lang, pagdating ng gabi, kakausapin ka ng Panginoon eh. Kahit minsan sa panaginip, kakausapin ka eh. Depende sa lapit mo sa Kanya. Pero kung hindi mo babaguhin yung desire mo, no? Sino ba sa inyong pumila na sa ayuda? O, si ate, ano ba ang dahilan niyo? Bakit kayo pumila? Hindi pa para doon sa ayuda? Anong dahilan niyo sa pagsisimba? Para kay Lord. Makilala mo pa si Lord. Pero kung upo-upo ka lang dyan, hindi mo makikilala ang Panginoon, uuwi ka, hindi mo dala-dala si Jesus. Pumasok ka, wala si Jesus. Pag uwi mo, iniwan mo pa si Jesus. Hindi, dapat kasi kapag pumunta ka ng simbahan, si Jesus, yung uwi mo. Hindi yung nandito lang siya, iiwanan mo. Kaya paglabas mo ng simbahan, wala nangyari sa buhay. Yun. Nakuha niyo mga kapatid? At pangalawa, gawin ang kalooban ng Diyos. Ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Inaalam ito. Kasi ang kalooban po ng Diyos ay dinidiskubre. Iba ang kalooban ng Diyos sa'yo, iba ang kalooban ng Diyos sa'yo, iba ang kalooban ng Diyos sa inyo. Iba-iba yan. Merong general, pero merong specific. At tungkulin ng bawat isa na malaman ang kalooban ng Diyos para sa Kanya. Nakuha niyo mga kapatid? Ngayon, kapag ka ikaw ay, ito po, 1 taon, 2 taon, ilang taon nang dingalan? Ha? 11. Ba't tinitingnan mo pa? Tinitingnan pa niya. Baka nakalimutan mo, no? Kaya tiningnan mo pa. Kasi kapag ka 11 years ka na at hindi mo pa alam ang kalooban ng Diyos sa'yo, may mali! May mali! Merong malaking mali kapag 11 years na ang simbahan at ang miyembro nito, hindi pa nila alam ang kalooban ng Diyos sa kanila, sa pamilya niya, sa buhay niya, may mali. Huwag nating isisi sa pastor kasi kanya-kanyang buhay ito. Ikaw ba nagpe-pray ka? Yes! Kanino ka nagpe-pray? Sa picture niya? Kanino? Kay Lord. O di ba dapat sasagot si Lord sa'yo? Pero pag umabot na ang 11 taon na kinakausap mo siya, hindi siya sumasagot, may mali. Sayang. Hindi pwedeng hindi sasagot ang Panginoon kasi sabi niya, kung kakatok ka, pagbubuksan ka, kung sasaliksik ka, makakasumpong ka. Kung tatawag ka, sasagutin ka. Anong ginagawa mo? Dapat sinasabi na ng Diyos kung na ilan pong anak niya? 5. Ilang taon po yung panganay? 34. Yung bunso po? 22. Oh, buti pa kayo. Alam na alam niyo yung mga
Ako, may mga kapatid ako, hindi ko alam kung ilang taon eh. Mahina ako sa may mga taong gano'n, mahina sa edad, no? Yung, minsan nga, birthday ng nanay ko, nakalimutan ko eh. Ang mas mahirap, birthday ko, nakalimutan ko. Hanggang ngayon, di ko alam. Kapag sinabi mo, ang birthday ko, ganito, sasabihin ko, don't say bad words. Ako, nakakalimutan ko eh. Alam niyo po, Nay, kung nagpe-pray kayo, no? Hindi ko po alam, ha? Basta alam ko, sikat kayo rito. Kung kayo'y nagpe-pray, na-example ko lang po kayo kasi dito po kayo sa harapan. Walang mangyayari sa 5 anak nyo na masama na hindi nyo muna malalaman. Ibubulong ng Diyos sa inyo, sasabihin ng Diyos sa inyo, yung panganay mo, ganito ang mangyayari. Yung pangalawa, yung bunso, ganito ang mangyayari. Imposibleng hindi sabihin ng Diyos, hindi lang sa inyo, kundi sa ating lahat. Kung talagang tumatawag ka, kung talagang nagpe-pray ka, kung talagang nakikikonekta ka, kung talagang inaalam mo yung kalooban ng Diyos, imposible na hindi sasabihin sa iyo ng Diyos kung ano nangyayari sa kanila. Yung bahay namin, napanaginipan ko, nasusunog po eh. Ano ibig sabihin nun? Itago yung posporo. Hindi, magkakaaway. Magkakaroon ng away. Magkakaroon ng problema sa bahay. Nakuha niyo mga kapatid? Sasabihin ng Diyos yan eh. Bakit? Para mapigilan mo. Walang masasagasaan dyan. Walang maaksidente riyan. Nang hindi mo na sasabihin sa iyo ng Diyos. Bakit? Para mapigilan mo. Pag wala kang ginawa, matutuloy yan. Eh, hindi ko nalaman eh. Yun na nga eh. Bakit hindi mo alam? Dapat inaalam mo. Akala ko ba mag-best friend kayo ng Diyos? Akala ko ba nagkukwentuhan kayo ng Diyos? Akala ko ba nagpe-pray ka sa Diyos? Bakit hindi sinabi sa'yo? Sisisihin mo ang Diyos ngayon. Sasabihin ng Diyos, ayaw mo magbigay ng time sa akin. Hindi ka nagpe-pray. Sasabihin ko sana sa'yo, kaso ayaw mong... Diyan pa kayo mga kapatid. Imposible na hindi sabihin sa iyo ng Diyos yung mangyayari sa hinaharap mo. Basta lalapit ka sa Panginoon, kung andun ang plano mo na makilala siya, andun ang plano mo na gawin ang kalooban niya, sasabihin at sasabihin niya sa iyo. Amen? Ano yung number 1? Makilala ang si Jesus. Number 2, gawin ang kalooban ni Jesus o gawin ang kalooban ng Diyos. At last, tapusin ang pinapagawa ng Diyos. Alam niyo, nakarinig po ako ng sermon, I think kay Perry Stone ito. Sabi niya, after na meron pong 100,000 mga pastor na kinontak nila at in-interview, alam niyo, dito sa 1,000 pastor na to, pagkaraan po ng 5 taong pagpapastor, 5 years na pagpapastor, chinek nila. Alam niyo po, 5% lang ang nagpatuloy. 95% nawala na. Bakit? Kaya nga sabi nila, doon sa survey nila, 5% lang ang nakakatapos ng inuutos ng Diyos. 95% ningas kugon. Tanungin mo yung katabi mo, sabi mo, asa na si ganito? Hindi ba wala na? Oh. Asa na si ganyan? Wala na. Asa na si ganon? Wala na. Bakit kasi? Hindi nga makatapos-tapos eh. Nagsisimula, pero hindi matapos. Number 1, kilalanin si Jesus. Pangalawa, alamin, sundin ang kalooban ni Jesus. At pangatlo, tapusin ang kalooban, pinagagawa ni Jesus. Bakit kasi? Ayon doon sa survey ni Perry Stone, 5% lang ang nakakatapos. Yung mga magwo-worker, magpapastor, pero hindi makakatapos. Sa palagay nyo, anong mangyayari? Wala. Sayang. Sayang. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon ay maliligtas. Kundi, yun lamang gumagawa ng kalooban ko. Hindi lahat ng tumatawag-tawag riyan. Hindi lahat ng nagsisimba-simba riyan. Maliligtas. Hindi ba nasa Bible yan? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, maliligtas. Kundi, yun lamang sumusunod. Walang tigil sa pagsunod. Ang maliligtas.
At ang makakatagal hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kaya sabi ni Pablo, binabantayan ko ang sarili ko. Sabi ni Kuya Boy, ako, binabantayan ko ang sarili ko. Sinasabi ni Pastor Marlon, binabantayan niya ang sarili niya. Sinasabi ni Pastor Liboy, binabantayan niya ang sarili niya. Na baka pagkatapos niyang magpastor-pastor, pagkatapos ko magpastor-pastor, pagkatapos namin magpastor-pastor, bandang huli hindi kami makapasa. Nakakatakot. Andiyan po kayo? Kaya, hindi dapat mawala ang goal na ito na actually, ano ang title ng Diyos? Actually, mga trick question ito eh. Anong title ng Diyos? Diyos, God. Anong tawag niyo sa Kanya? Diyos. Pero sa totoo lang, ano relasyon niyo sa Diyos? Father. Yung iba, ang kilala nila ang Diyos, Diyos lang, pero never Father. Mali. Kung hindi mo Father ang Diyos, mali ka na. Kasi ano pinagkaiba mo sa demonyo? Yan tingin ng demonyo sa Diyos ay Diyos. Di parehas lang kayo. Ngayon, sino bang mayor dito ngayon? Ha? O sige, si Mayor. Ano pangalan ng anak niya, ang isang anak niya? Elijah. O, pagtawagin ng Elijah, nandiyan ba si Mayor? Sasabihin niya, ay, ang papa ko. O. Ang title ni Mayor ay Mayor, pero para sa kanya, Papa. Siya ay Diyos, pero ang relasyon natin sa kanya ay Father. At yun ang nagbibigay sa atin ng access. Yun ang nagbibigay sa atin ng passes. Tama ba? Pass. Yun ang nagbibigay sa atin ng karapatang lumapit sa trono niya. Nakuha niyo mga kapatid? Yan, kailangan tuloy-tuloy ito at kailangan matapos natin ang pinapagawa ng Diyos sa atin bago siya bumalik. Amen?